Davao City. Mr. Montes, sigurado ka ba sa pangalan ng taong hinahanap mo? Pagtitiyak na administrator ng Davao Doctors Hospital. Yes, ma'am. Hermie Eliseo po talaga. Ano, Jake? I've already double-checked the system of our employee's profile pero walang Hermie Ilosong naka-encode. Ano to? Ma'am, sa pediatric department siya naka-duty. Ano, Jake? Yes, like what you said, na-check ko na ang buong department ng pediatric. Walang nurse na umalis maliban sa dalawang resident doctor namin. Si Dr. Leo Aquino ay naka 1-month leave at si Dr. Romina Santillanes na naka-indefinite leave naman kasi hindi malinaw kung kailan siya babalik. Saglit na natigilan si Jake. Ma'am, pwede ko bang makita ang picture ni Dr. Romina Santillanes? Kakaiba ang kutob ng binata nang marinig ang pangalan ng huli. Ilang saglit pang nagtipat to sa keyboard ng computer at pagkaraay hinarap kay Jake ang monitor. Nanginginig at halatang puno ng pag-aalinlangan ang mga mata ni Kesha habang nakatingin kay Romina. Come on, Ken, take it slowly. Isipin mo, kaya mo. Pagpapalakas ng loob niya dito. Kasalukuyan niyang pinatatayo ang bata buhat sa pagkakaupo nito sa kama dahil kaya na ni Kesha na maigalaw ang mga paa. Marahang tumango ang bata at kumuha ng buong puwersa habang nakaalalay si Romina sa dalawang kamay nito. Unti-unti ang pagtayo ni Kesha. Gumigewang pa ito kahit hawak ng dalaga. Slowly, slowly, aniya. Napapangiwi ang bata, ngunit makalipas ang ilang sandali, tuwid na tong nakatayo. I made it, Ate Hermie. I made it. Maluhalohang wika nito sa dalaga. So proud of you, Ken. Wika ng dalaga na puno ng kagalakan ng puso. Thank you sa'yo, Ate Hermie. Thank you. Anitong muli at bigla siyang niyakap ng pulsang mahigpit ng ginante ng dalaga, kasabay ng pagtulo ng duha niya. Lumipas ang 2 araw, palagi ang umaalis ng mas maaga si Marco. 3 araw lang sinabi ni Jake sa kanya at ipapadala ang mga dokumentong kailangan niya. Wala naman siyang makitang kakaiba sa mga kilos ni Hermie. At ayaw niyang makahalata ito. Ang isa pang inaalala ni Marco ay ang pagkakalapit ng kalooban ng pamangkin at ng dalaga. Paano kung masamang tao pala ito? Samantala, napapansin naman ni Romina ang pagiging formal at tila mapanuring mga tingin na ginagawad sa kanya ng amo na lubos niyang pinagtataka. Madilim ang muka, halos magdikit ang mga kilay ni Marco habang piniprint ang mga files na pinadala ni Jake sa email. Pagkaraay mahihinang katok ang kanyang narinig. Come in! Malamig na tinig ng binata. Sir, pinatawag daw po ninyo ako? Magalang at maliwalas na bungad ni Romina. Wala siyang kamalay-malay sa magaganap ng mga sandaling iyon. Take a seat, Miss Hermie Eliseo. Pinapauna ko lang sa'yo na lahat ng sasabihin at tanong ko ay sasagutin mo punto per punto. Diretsong wika ng binata. Tsaka pinakatitigan ang dalagang bahagyang nagulat. Sir? Parang nais panlamigan ni Romina sa tono ng pananalita nito. This is all the documents telling about your lies? Malumanay pero puno ng igkas na wika ni Marco at nilagay sa harap ng dalaga ang mga papel. Parang naparalisa si Romina pagkarinig sa mga sinabi ng binata. Pati ang dibdib niya sobrang lakas ng kabog. Walang Hermie Eliseo yung registered nurse sa Professional Regulation Commission, although authentic ang nurse number which is under my legit name. According to Davao Doctors Hospital, no Hermie Eliseo had been working as a nurse under pediatric department in their respective hospital. Davao State University is denying about having a student named Hermie Eliseo, which is your telling that DSU is your alumni school. Puno ng pag-uusig na tinig nito. Awang ang labi. Halos matuyuan ng laway si Romina. Sa mga narinig, ilang lunok at pangangatal ang kalamnan ang naramdaman niya. Your given address is an establishment of commercial building. The immediate family listed in your curriculum vitae is dummy people. Now, Miss Eliseo, may kulang pa ba sa mga nabanggit ko? Ano pang kasinungalingan mong di natuklasan ng private investigator ko? Tama ng lahat na natuklasan ng DI mo, sir? Nagbabakal na wika ni Romina. Then tell me who the hell are you? Anong intensyon mo sa pagpasok sa pamamahay ko at lokohin ako? Dumadagondong na sigaw ni Marco, halatang nagpupuyos ng galit. Agad na nagtaas ng paningin ng dalaga. Mali ka nang iniisip na may masama kong intensyon sa pagpasok ko sa poder mo. Maliwana ka, sir, hindi ko hangad na masaktan ng sino man. Puno ng katapatang tinig ng dalaga. Kaya pala pati itsura mo'y tinago mo. Baka sa mga mata ni Marco ang umaamaapaw na galit.
Lalong napatda si Romina sa sinabi nito. Umpisahan mo magsalita bago pa kita ipadampot sa mga pulis. May nagbabagang tingin animoy tumatagos sa katawan ng dalaga ang mga ipinupukol ni Marco. Mariing napapikit si Romina, pilit pinupuno ng hangin ang naninikip na dibdib. Pwede bang humiling ng kondisyon, Mr. Santiago? Kung ipapakulong mo ako, siguraduhin mong hindi ako makakalabas dahil mas impyernong babagsakan ko oras na mahanap nila ako. Garalgal na panimula niya. Anong sinasabi mo? Nag-isang linya ang kilay ni Marco. Di sumagot ang dalaga bagkos nagsimula na siyang magpakilala. My real name is Romina Santillanes. 29 years old, a half Japanese Filipina and a resident PIDA doctor in Davao Doctors Hospital. Si Marco naman ang bahagyang napaawang ang labi sa panimula ng dalaga. Isang mabigat na reason kung ba't ako malis ng Davao at iwan ang lahat. My father forced me to marry the son of the most influential people in our place. At the same time, this country. And the only thing I can do is to escape and hide my real identity, including all the fake documents and literally my own look. Saglit tumigil ang dalaga. Fortunately, nandyan si Jane na nakahandang tumulong. I owe her a lot for risking her reputation. Alam kong mangyayari to, Mr. Santiago, pero hindi ko inaasang maaga mong malalaman. Isang payak ng ngiting mapang-uyam ang ginawa ni Marco bago nagsalita. And do you expect me to believe that easily? Paano mo mapapatunayan na lahat nga na sinasabi mo talagang totoo na? Background check, Mr. Santiago. Nagawa mong malaman ng mga panlilinlang ko. Sunrise Plantation Exporter is our family business in Davao. Hindi ka na mahihirapan kung sakali. I am not quite sure if you are familiar with it. My father, Zanji Osaka Santillanes, is running the business. I have one sister, Akiko, and my grandmother, Eiko Osaka Santillanes. My mom just passed away 2 years ago due to cancer of the bone. Muli, sinalubong ni Romina ang mga mapanuring tingin ng kaharap. Maniwala ka sanang wala akong intensyong masama sa'yo, kay Kesha o kahit sino man sa bahay na to. Nagpapasalamat ako dahil sa megit 1 buwan kong pananatili dito, nakaramdam ako ng tunay na kalayaan. Hindi man literal pero sa damdamin ko, bilanggo ako sa manipulasyon ng ama ko, at ito lang alam kong paraan para makalaya. Kaya buong puso kong tatanggapin, anumang kaparasang ibibigay mo. Huwag lang ang makasal at matali kapiling ng lalaking di ko mahal. Pagsusumamo ng dalaga, at nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha. Walang anumang reaksyon si Marco. Blanco ang nagsalita itong muli. Anong totoong mong itsura sa likod na mapagpanggap mong anyo? Saglit na nagsukatan sila ng mga tingin. Pero sa huli si Romina ang nagbaba. Walang imik, marahan niyang tinanggal ang makapal na salamin. Pagkaray inabot niyang tissue para tanggalin ang prosthetic teeth. Walang kurap at halos hindi naman humihinga si Marco habang pinapanood ang dalaga sa ginagawa. Muli, nanginginig na hinila ni Romina ang pagkakapusod ng mahabang buhok. Mas malantad ang makintab at mahaba nitong buhok, lihim na napasinghap ang binata. Nag-uunahang lumandas din ang luha ng dalaga nang hawakan niya ang pinakahuling peking kilay niya at pikit matang unti-unting iniangat ito. Parang nais maglaho ni Romina ng talayan ng matanggal ng peking kilay. Pagkaraay marahan siyang nagangat ng tingin kay Marco. Samantala animoy slow motion lang na humarap si Romina sa binata. Lihim na napasingap si Marco nang matitigan ng buong mukha nito. Kahit na may mga luha ang sinitang mga mata nito, hindi may pagkakaila ang gandang tinataglay. Ang labing makipot pala dahil sa pagkawala ng peking ngipin at sadyang mapula na tila ng aakit mahagkan. Ang pointed na ilong nito na hindi na napapatungan ng makapal na salamin at ang maganda pa nitong buhok na dati laging nakapusod at nakatirintas ngayon ay nagkalugay at nagsasabog ng kakaibang dating. Makailang sandali pang natigilan si Marco pero agad niyang hinamig ang sarili. Pagkaraay pinindot ang intercom. Manang, pumunta po kayong lahat dito sa opisina ko. Pakidala po si Kesha. Aniya kay Manang Lydia. Nagtatakang nagpuntahan lahat sa opisina ng binata. Pagpasok agad na pamulagat ang mga bagong dating. Ate Hermie? Nanlalaking mga mata ni Kesha. Isang ngiti na hindi umabot sa mata ang sagot ng dalaga. May nangyaring operasyon ba dito, Hermie? Tila hindi makapaniwala na bulalas ni Annette. Grabe. Kanina lang pagpasok mo dito kamukha mo pa si Bakekang. Tapos nang pumasok naman kami biglang naging chinitang kagandahan ka na? Napapasa po ng ulong wika ni Liza.
Agad namang saniko ni Manang Lydia si Liza. Ano bang nangyayari dito, Marco? Hermie. Baling ng matanda sa kanila. Listen everybody. Her real name is Romina Santillanes at isa siyang doktor sa Davao. Ayon sa pagpapakilala niya ng sarili, napunta siya dito dahil nagtago siya sa father niya na gustong ipakasal siya. Kaya binago niya lahat including her looks. Pahayag ng binata sa mga hindi makapaniwalang kaharap. But still, ipapa-verify ko pa kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Dagdag pa ni Marco. Tito Marco, please. Huwag mong paalisin si Ate Hermie. She's nice. Let us help her to hide, please, Tito. Puno ng pagsusumamong baling ng bata kay Marco. Napilitan ng binata, nalapitan ng pamangkin at hinagkan. I won't make any promise, Princess. She deceived all of us, but for now, she can stay here until Tito Jake give me some more proof that she is telling the truth. Ani Marco at tumarap sa lahat. Go back to your work, everyone. And you, Miss Santillanes, huwag kang kampanteng naniniwala na ako sa'yo. Pero asahan mong magiging anino mo ako habang nandito ka sa pamamahay ko. Kaswal na turan ng binata at saka tumalikod. Mabilis naman pinunasan ng dalaga ang luhang pinipilit. Kahit paano nakaramdam siya ng ginhawa, bagamat may pangambang na mamahay sa puso niya. 2 araw ang lumipas, ngunit tila formal ang lahat maliban sa mga kasamahan ng dalaga. Hoy kayong dalawa, baka naman masira mga ulo niyo kakaisip paano gumanda si Hermie. Si Romina pala. Naiiling na si Taniman ng Lydia, kina Annette at Liza, na nakatunganga kay Romina. Habang nag-aalmusal sila, natatawang tubingin sa Romina sa dalawa. Magkakamukha tayo. Kaya maganda din kayo, aniya at ngumiti. Nakakainis. Siguro nagsabog ng kagandahan ng langit may lambat ang nanay mo, ani Annette. Mga nanay natin tulog, pero ang ganda-ganda mo talaga, Romina, ani Liza. Magsasalita sana ng dalaga nang marinig niya, tinawag siya ni Marco. Papunta naman sila sa check-up ni Kesha at may surprise ang inihahanda ang bata para sa tiyuhin. Habang nasa sasakyan, lihim na sinusulyapan ni Marco si Romina. Para nakakawiling titigan ang mukha nito. Kahit naka-uniform, bagay pa rin ang suot. Makailang buntong hininga ang ginawa ni Marco para supirin ang paghanga sa katabi. Nang marating ang ospital, agad nang dumiretso sila sa opisina ni Marky. Tulad ng inaasahan, nagulat to. Romina Santillanes? Anito ng matitigan ng dalaga. Ako nga, Doc Marky. Alanganing umiti ang dalaga. Do you know each other? Palipat-lipat ang tinging wika ng binata. Yeah, we are former classmates in medical school. Masayang sagot ni Marky, tinitigan ng dalaga. Maganda ka pa rin. Or rather, mas gumaganda ka ngayon. Puno ng paghangang wika nito. Bolero ka pa rin. Matipid na sagot ng dalaga. Naiilang siya na makitang kunot ang noo ni Marco. Wait, bakit kayo magkasama? Nasaan si Hermie? Biglang tanong ni Marky. Siya si Hermie. Kaswal na pagpapakilala ng binata. What? Oh man, you're kidding, right? Di makapaniwalang bulalas ng doktor. Walang sumagot kina Marco at Romina, indikasyon na totoo ang sinabi nito. But how? Bro, can we talk some other time? I will tell you everything but not now. Ani Marco. Nakaramdam ng pagkamayamot ang binata dahil sa pagkagiliw ni Marky kay Romina. Okay bro, I understand. Nakakaunawang sagot ni Marky. Habang chine-check up si Kesha, may manakanakang nagtatanong si Marky kay Romina. Ano yung naging specialization mo? I go for pediatric. Anang dalaga at ngumiti. Kaya pala you really impressed me the last time we've talked. Hindi naman, but anyway, thank you. Ate Romina, can I show them my surprise? Biglang sabat ni Kesha. Of course, I think they will love it. Excited na sagot ang dalaga. Nagkatingin na naman si Marky at Marco. Anong surprise, princess? Tanong ni Marco. Parehong ngumiti lang sina Kesha at Romina na hindi naman nakaligtas kay Marco. Beautiful! Hiyaw ng isip niya habang nakatingin sa dalaga. We're waiting. Untag ni Marky na nagpabalik sa wisyo ng binata. Pasimpleng napailing siya dahil sa ngiting nagpakawala ng diwa niya. Nilapitan ni Romina si Kesha sa stretcher at tinawakan ng 2 kamay. Kung paano nila ginagawa ang pag-exercise, yon ang mismong pinakita nila. Halos hindi nga makapaniwala ang 2 binata nang unti-unti, tinukod ni Kesha mga paa habang alalay ni Romina. Lalo pa nang bitawan na to ng dalaga at buong pagmamalaking tumayo. Tito Marco, Tito Marky, surprise!
Masayang wika ng bata. Wow, amazing, Kesha! Bulalas ni Marky. Samantalay parang naninikip ang dibdib ni Marco sa sobrang galak. Isa to sa mga hinihiling niya. Ang muling magkabuhay ang pinakamamahal na pamangkin, malayo sa wheelchair nito. Tito? Untag ni Kesha sa tiyuhin. Agad niyakap ng binatang pamangkin. This is the happiest surprise I've ever received. Puno ng emosyong wika ng binata. Parang hinahaplos ang puso ni Romina sa nakikitang tagpo. I made it because of Ate Romina. She kept on pushing me. Masayang bumaling to sa dalaga. Halos sabay napatingin ang dalawa sa direksyon ng dalaga. I knew it. And this is a history, Dr. Romina Santillanes. Thumbs up ni Marky sa dalaga. Because of Kesha's eagerness, matipid na wika niya. Hindi inaasahan ng dalaga ang pagtayo ni Marco at inabot ang kamay niya. Parang naparalisa si Romina nang hawakan ng binatang kamay niya. This is a big favor. Thank you so much. Buong pusong pasasalamat ni Marco. Welcome. Nauutal pang ang sagot niya. She needs a professional therapist para mas matutukan ang paglalakad niya. Kimingwika niya sa dalawang binata na nakatutok ang tingin sa kanya. Tsaka lang binitawan ng binata ang kamay niya. I will take care of that. Masayang umuwi ng bahay si Marco at Kesha pagkaraan ng check-up. Habang tila may aftershock pa ang dalaga na makauwi sila ng manson. Agad na naghanda ng munting salusalong binata para sa kanilang lahat. Dumating nga ang oras ng hapunan. Sabay-sabay silang nagtipon sa pagkainan. Wow! Ang ganda mo talaga, Romina! Si Annette nang bumaba ang dalaga. Lahat kasi sila'y nakabihis ng maayos. Ayon na rin sa kagustuhan ni Marco. Sexy naman! Segunda ni Liza. Mabuti at may baon siyang casual dress nang umalis sa Davao kahit paano. May damit siyang maayos. Parang napagkit ang mata ni Marco habang pinagmamasan ng dalaga. If he would describe Romina in one word, that would be breathtaking. Walang tulak kabigyan na hindi niya itatangging attracted siya dito nang masalayan niya ang tunay na mukha nito. Thank you pero magaganda din kayo. Kimingwi ka ng dalaga dahil aware siyang nakatingin si Marco. O siya, umpisa na natin kumain at lumalamig ang mga pagkain. Pukaw ni Manang Lydia. Pinaghila pa kay Marco ng upuan sa Romina at sinisigurado niyang sa tabi niya ito mauupo. Thank you. Parang nais kaligyan ng dalaga, ngunit sinuway niya ang sarili. Walang tugon sa binata pero ngumiti lamang ito. Oh my! Hiyaw ng isip niya dahil sa tinagal-tagal niyang namalagi ng manson. Ngayon lang niya nakita ngumiti ito ng natural at sobrang gwapo nito.